Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw for today, guys. Eto naman tayo, guys. Update po tayo sa Kimpaw. May mga nasagot po tayong balita patungkol sa Kimpaw, guys, na before kasi si Paolo Avellino po ay always gumagamit siya ng mga mask kapag tuwing lumalabas po sila ni Kim Chiu. Pero sa ngayon, guys, ay dahil nagkaroon na po ng mga engagement proposal si Paolo kay Kim Chiu, ay pinagsabihan siya ni Kim Chiu na huwag na siyang gumamit ng mask kasi umamin naman silang dalawa at nagkaroon naman ng mga engagement arrangement na. Ayon dito sa ating mga legit na sources, guys, ay sabi ng mami ni Paolo Avellino na dapat mag-aral sila Paolo at saka si Kim Chiu, or di kaya hindi naman sa term na mag-aral, dapat yung bang matuto sila sa mga gawain sa bahay, or di kaya yung magtulungan sila para sa ganun ay wala pang magiging diferensya sa kanila. Kasi syempre nagkaroon na kasi ng mga engagement proposal si Paolo at saka si Kim Chiu, guys, na which is naganap yan sa ibang bansa at huwag na po natin sabihin kung anong bansa yun kasi ayon dito sa ating mga legit na sources ay hindi na po kailangan nabanggitin natin kung aling bansa yun dahil sa mga proposal na naganap doon sa ibang bansa ay kasama kasi po sila ng mga kanilang mga kaibigan. Yun po yung kanilang mga kasama. Kaya para hindi po naman mabuking yung ating mga legit na sources ay huwag na po natin magiting kung saan bansa naganap yung proposal. Ngayon, guys, naganap na yung proposal kasama naman na yung mami ni Paolo Avellino doon dahil alam naman din natin na yung mami ni Paolo Avellino ay super protective po sa kanilang dalawa. At higit sa lahat po ay very proud po yung mami ni Paolo sa kanila dahil sa wakas ay yung pinipray ng mami ni Paolo Avellino na sila na yung makatuluyan ay talagang answered prayer po siya. Kaya na yun po, guys, ay nabigay ng payo yung mami ni Paolo ay Kim Chiu dahil si Kim Chiu po, guys, hindi naman natin ilalahat. Hindi po marunong si Kim Chiu sa mga gawain pambahay. Kumbaga po ay sanay naman siya na nag-iisa or may mga kasama naman pero hindi naman po siya yung talagang nagluluto or yung gumagawa sa gawain bahay kasi may mga katulong kasi sila yan at nandyan naman si Ate Lakamya na palagi nag-aasikaso sa mga gamit niya or lahat-lahat. Kaya si Kim Chiu po ay sanay na may mga kasama. Pero sa ngayong buhay po nila na Paolo Avellino, guys, ay kailangan po niya kasi panindigan yung responsibilidad na bilang asawa. Kaya maraming mga netizen po ang nagsasabi na napakaswerte naman ni Kim Chiu sa kanyang biyanan dahil tinuturuan po siya sa gawaing bahay, lalo't-lalo na yung pagluluto ba. Kasi, siyempre, guys, kahit naman ikaw kung sakaling magpakasal kayo, and then, siyempre nasa isang bubong na ba kayo, kailangan naman na palagi na lang order ng restaurant yung inyong ginagawa, hindi na yung magluluto or kumain ng mga fast food. Gawa yung bang talagang kayo ba yung gumawang dalawa? Ganon. Siyempre, yung mami ni Paolo Avellino, guys, talabagyo kasi siya at nasanay na tuwing nandyan yung kanyang mga anak ay siya talaga yung nagsaserve or siya talaga yung naluluto para sa kanila. Ay maraming mga netizen po ang nasasabi na bihira lang po sa isang magulang or sa isang binan na tuturuan yung anak ba, yung pagiging manugang sa pagluluto. Kasi kita naman natin, guys, kay Kim Chiu na isigulaki si Kim at saka lahat ng mga pagluluto ay hindi niya hawak yan. Yan po ay kumbaga nandyan lahat sa atilakan para sa kanya ay hindi siya sanay na
may nilulutuan siya at may yung bang nasa kusina lang siya, hindi siya sanay sa mga ganon. Ay ayon dito sa ating legit na sources ay parang maghanap ata sila Paulo at saka si Kim Chiu ng mga trainer para sa pagluluto or yung mga books na very simple cooks lang. Kasi sabi nga naman ni Paolo Avellino na kaya naman niya kumain ng sardinas eh. Kaya din niya kumain ng mga simple foods lang. Kasi siyempre galing si Paulo sa Baguio. Alam naman natin sa Baguio guys is napakasimple yung mga tao dun. Hindi naman yung bang parang very yung as in na social ba? Wala naman ganun sa Baguio guys. May mga social naman sa Baguio pero si Paulo po ay lumaki sa simpleng pamilya kaya yung mga foods or mga pagkain po ay napakasimple lang. Yun po yung hiling niya kay Kim Chiu na kahit ano yung kaya niyang lutuin ay kaya naman kainin ni Paulo yun. Basta yun po ay luto ni Kim Chiu. Pero syempre guys, yung mami ni Paulo ay gusto pa rin niyang turuan si Kim Chiu sa pamamaraan ng kanyang pagluluto dahil mami's knows best nga po. Kaya sabi na maating mga legit na sources guys ay naglaan talaga ng oras or panahon yung mami ni Paolo Avellino kay Kim Chiu. Pero si Kim Chiu naman po guys ay madali naman po siyang turuan. Hindi naman siya yung mahirap turuan. Basta ilagay lang dyan ko na yung mga metron pagkain, sabihin mo lang sa kanya kung ano mga ito, ay willing naman po siyang matuto. Kaya napaka-proud naman po si Paulo kay Kim Chiu dahil kahit hindi naman siya marunong magluto, ay nandiyan pa rin at willing naman siyang matuto. Kaya sabi nga ng mga ibang kaibigan ni Kim Chiu na hindi daw ginagawa ni Kim Chiu ito kay si Yan Lim noon. Kasi si Yan Lim po guys ay sinasabi niya, siyempre Chinese po si Yan Lim. Alam niyo po yung ano yung mga foods na gusto niyo kainin. Parehas kasi sila guys eh. Kaya natuto naman po si Kim Chiu sa mga Chinese food. Kasi Chinese naman po si Kim Chiu. At saka Chinese naman po si Yan Lim. Ay yung mga Chinese po hindi naman mailigyan sa maraming mga condiments eh. Kundi kaya mga less lang sila. Less salt and puro less lang po. Hindi kagaya ng mga Pinoy na ang dami nilalagay sa foods para sa ganun na makain po nila. Siyempre mga Pinoy kasi maharte sa foods yan eh. Kaya hindi naman natin sinasabing mark si Paulo sa mga foods. Gusto man ni Paulo is yung mga simple lang. Walang maraming condiments. Ganun lang si Paulo. Kasi yung more condiments po sa kanila ay yan po yung bibigay ng non-healthy foods. Kaya ito po tinuruan na po siya ni mami ni Paolo Avellino step by step at hindi lang po yan guys. Pati rin po yung mga paano ayusin yung bahay, paano mag-alaga ng mga halaman, or paano din mag-maintain sa mga yun bang ang tinuturo sa kanya talaga guys is yung number 1 is yung pagluluto, pag-ayos ng bahay, number 2 at saka yung paano niya ibibinggal si Paolo Avellino. Siyempre sa pagbagong asawa guys, kahit naman boyfriend, girlfriend po kayo niyan. Siyempre kilala nyo na isa't isa, iba na kasing asawa yung married na Yung married kasi guys, ayon dito sa ating mga nasalap na balita guys ay that is the new beginning, new chapter of your life. Kaya yung boyfriend, girlfriend, iba yan kasi may mga limit pa rin yan eh. Pero pag kinasal na kayo, dyan mo na makikita o nasusukat yung totoong pagmamahal kasi nga, yan na yung new beginning of your journey. Diyan na nagsisimula yung journey ninyong mag-asawa, bilang mag-asawa. Kaya dahil nga na nag-propose si Paulo kay Kim Chiu, ay nagbigay naman ng mensahe yung mami or nag-advise naman yung mami ni Paolo Avellino kay Kim Chiu na about sa marriage. Kasi ang papasok kasi ng marriage kaya hindi lamang po yung symbol ng marriage is that is only symbol of love. Kundi
that is a big responsibility sa inyong dalawa. Hindi na yung makasarili ka, hindi na yung iba na yung ikaw lang. Kasi may anchor ka na eh, may kasama ka na sa buhay. Yan po yung sinasabi natin na marriage is not only a simple, kasi dalawa na kayo dyan, nandyan na kayo sa point na hindi ka na makapag-desisyon kung wala siya at hindi rin siya makakagalaw kung wala din yung isa. Kasi you are bow already na hirap at ginawa, nandyan na kayo, di ba? That's the point po guys na palagi nandyan po yung mami ni Paula Avellino sa kanilang dalawa dahil they are very busy in their business and in their projects or something na marami pang ibang mga ginagawa nila sa buhay. Kaya yung advice po ni mami ni Paulo kay Kim Chiu at saka si Paulo guys ay marriage is not only a love. It is a cause of full of responsibilities at saka hindi ka na pwedeng yung boyfriend-girlfriend pwede kang gumala sa inyong mga kaibigan, pwede kang mag-decide with your own feet or pwede kang whatsoever dyan. Pero yung marriage guys is a symbol na hindi ka na pwede mag-decide with your own feet. Dapat you need to ask your husband or you need to ask your wife kasi nga you are bow. Nag-bow na kayo sa isa't isa. Yun po yung sinasabi ni mami ni Paula Avellino kay Kim Chiu na kailangan din na respetuhin ni Kim Chiu yung decision ng kanyang husband and at the same time respetuhin din ni Kim Chiu ni Paula Avellino yung decision ng kanyang wife. Dapat hindi contradict dun sa kanilang mga decision or dun sa kanilang gusto. Dahil if yan po ay contradict both side ay walang patutungan yung kanyang usapan. That's the number one thing po yung advice ni mami ni Paulo kay Kim Chiu. Lalo kasi syempre guys, sabihin na lang po natin na ang lalaki may nadala sa pamilya pero in fairness ang babae pa rin yung nagde-decide. Yan po yung sinasabi din naman, hindi lamang po yung mami ni Paula Avellino guys, kundi yung mga kaibigan din po ni Kim Chiu nagsasabi nun guys na nasa batayan na mga Pilipino kasi guys na even though sabihin na natin na ang lalaking nagdadala sa pamilya, oo nandun na tayo, pero yung decision is always in the hand of woman. Sa babae pa rin yan. Wala naman nagagawa yung lalaki kapag nag-decision yung babae. Diba? Kaya nga sabi ng kaibigan nila Kim Chiu sa si Paula Avellino, lalo't si Paulo guys ay hindi naman siya nagsasalita or tahimik lang. Ay kailangan pa rin magtanong si Kim Chiu kung ano naman yung gusto ni Paula Avellino nag-decision. Kaya yun po guys. Buti na lang guys ay nandyan po yung mami ni Paulo na laging nakakapabay sa kanila or palaging nagbibigay ng mga goods na advices kasi wala naman po tayong masahan sa pamilya ni Kim Chiu maliban lang po kay Ate Lakab. Dahil yung mami po ni Kim Chiu guys ay si Ate Lakab na po yung nagiging mother at father ni Kim Chiu guys, kaya hindi naman na po natin pwedeng persahin o ano naman lang yung kaya mo may bigay ni Ate Lakab. Kasi si Ate Lakab po ay siya na po yung mag-aalaga kay Kim Chiu sa ngayon. Siyempre iba pa rin kasi yung parents guys here. Yung parents kasi guys, iba naman talaga yan. Kaya wala naman pa yung pwedeng isumbat kay Ate Lakab maliban lang sa mga ibang bagay. Maliban lang sa mga ibang bagay. Pero sa mga bagay naman na yung advices di ibibigay naman niya Ate Lakab kay Kim Chiu. Kaya napapasalamat pa rin po si Kim Chiu kay Ate Lakab dahil sa mga bagay-bagay naman na natulungan naman niya. And of course guys, ay may bago tayong updates for today ay patungkol po ito kila Gerald Anderson at saka si Julia Montes. It's not Julia Montes guys, it's a Julia Barreto. Sorry guys na
na conflict natin si Julian Montes, si Julia Barreto guys. Ngayon pala guys ayon dito sa ating mga legit na sources si Gerald Anderson at saka si Julia pala is nagkaroon ng break up. Yung pala yung break up nila na yung pinakalas pala naging okay sila yung last scene nila ay yung hinatid siya ni Gerald Anderson sa airport. Yun lang yun. And then the rest of the month ay wala na. Pero si Gerald po ay patuloy pa rin na sinusuyo si Julia Barreto dahil tagal sila guys almost parang sabihin na lang din natin 5 years or 6 years. Parang ganun yung kwan nila eh. Nagtagal sila yung pinakamatagal Kaya pala masyadong payat si Julia dahil nakakanda problema pala kay Gerald. Yung mga babaeng naliling sa kanya. Ay yun pala yung syempre normal lang naman kay Julia yun kasi mahilig na si Gerald sa mga girls eh. At ang alam naman ng lahat ay may patutunguhan na sila Gerald at si Julia. Pero in fairness naman, kita naman natin sa mga action ni Gerald na ang daming babaeng naliling sa kanya. Ang dami, sobra. Pero ang tanong naman sa ating guys ay pinapatulan ba yun ni Gerald, diba? Kita mo naman guys kung pinapatulan yun or hindi. Dahil dyan mo naman makikita talaga may intention si Gerald sa mga ibang babae. Pero siyempre nga nakadikit na kay Gerald yung salitang ghost. Kaya hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi naman gawain ni Gerald. Kasi si Gerald po isang lalaki na buwapo eh. Matipuno. Taka very gentleman, marunong siya makisalamuhan sa kanilang mga kasama. At higit sa lahat ay pinapatunayan din niya kay Julia na si Julia na yung the only one niya kasi pinapaglaban naman niya si Julia Daisy ay marami din nagtataak bakit ang sabi sa kanya ni Bea Alonso is Gerald is a ghost man. Pero in fairness naman pagdating kay Julia is hindi naman nababanggit ni Julia na about nun. And besides guys yun pala yung start pag nagkakaroon pala ng big event or big something problem sa mga kanila ay yun pala yung start ng marriage. So syempre hindi na tuming proposal ni Gerald kasi naghanap pa sila ng diamante or diamante which is it's not parang diamond siya na malaki na kasi syempre pag mahal mo naman ng isang tao you buy whatever he want. Kasi diyan mo naman malalaman o diyan mo naman pinapakita na you are supporting him or her every time, diba? Kasi mahirap naman guys na you're just only supporting him or her sa mga choice mo lang or sa mga gusto mo lang. Hindi naman ganun yung kalakalan ngayon. Ang kalakalan naman ngayon is kailangan mo supportahan siya. Support dahil iyan ay patungo na sa marriage. Kaya na yung days ay kaya hindi natuloy yung proposal kasi wala pa silang makita ng diamond. So ibig sabihin nun guys ay pinapakita talaga ni Gerald na si Julia ay very special sa kanya kasi yung ring na hinahanap nilang dalawa. Kasi dalawa silang nag-decide na yun dito sa ating legit na sources ay sila yung nag-decide na dalawa kung ano yung kanilang gagamit, ano yung na engagement ring. So yun nga. Siyempre si babae ay nag-decide, yun na rin yung hinahanap ni Gerald ng diamond. And now guys, dahil ganun po yung nangyari ay hindi pa nahanap. Pero, si Gerald sa ngayon guys is yung bahay niya dun sa Jensen ay under renovation na. Ibig sabihin nun guys, yung under renovation, ibig sabihin po nun guys, talagang dalhin niya na si Julia Barreto dun sa kanila. Kasi siyempre naman lang na mga dalhin niya si Julia sa kung saan naman. Diba? Yun yung pinaka-kwan dito. Isipin natin guys na kung mahal mong isang tao, kailangan mo yung patunayan, hindi lamang sa sarili mo, kundi sa pamilya din ng babae at saka pamilya mo din. Kaya congratulations po kala Gerald Anderson at saka si Julia
dahil nakakasal na po sila, maybe sa June or sa May. Nasa summer kasi daw yan guys, ayon dito sa ating mga legit na sources. Kasi hindi naman natin pwedeng banggitin lahat. Dahil may mga susunod pa tayo updates sa kanila. Maraming salamat po. Pakilike and share naman po yung ating YouTube channel sa malaking tulong na po yan para sa atin. God bless po sa atin lahat. Shout out po tayo sa mga senior citizen dyan na palagi nakikinig at nanonood sa atin sa mga ibang bansa po. Maraming salamat sa inyo dahil kayo po ay isang masugid na taga-suporta ko po sa ating YouTube channel. Pakilike and share naman po ang Pinat Vlog. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat again.